ang thrill and challenge sa episode na ito. Challenging na part. Sa rock formation, yung dadaan ka sa cliff. Na talaga namang mapanganib dahil kapag nalula ka, ay magkabilang bangin ang babagsakan mo, at patay kang bata kapag bagsak mo sa ibaba. Sa aming paglalagalag upang maghanap ng sinumang susubok sa aming Adventure Reality Challenge, napadpad kami sa lalawigan ng Cebu. Dito namin nakilala si Shari the Panther, na noong mga panahong yon ay nakasalukuyang nasa sabbatical period ng kanyang buhay. Mahilig siyang umakyat sa mga bundok, kaya hinamon namin siya kung kakayanin ba niyang umakyat sa mga matatarik na bundok dito sa Cebu. Mga 3 lang muna, kung kakasaba siya, at aba talaga namang hindi umatras sa aming Adventure Challenge itong si Shari the Panther. Kaya naman siya ang magiging challenger natin sa Docu-Reality Challenge ngayong araw. Kaya pinapili namin siya ng 3 bundok na nais niyang akyatin sa episode na ito. At yun na nga, ang unang bundok na kanyang tatahakin ay ang Osmeña Peak, sa bayan ng Dalaget. Kahapon lamang ay nagpaddle itong si Shari, kasama ang mga kaibigan sa Tanyon Strait, kaya masasakit daw ang kanyang mga braso. Ang i-exercise ito kahapon is arms. Karon, ang naka-decide may nga, ang amo sa i-exercise is ang legs. Sa araw namang ito ay siya naman ang sasamahan ng kanyang mga kaibigan. Sinamahan namin yung kaibigan namin para mag-unwind. Sa simula pa lang ng pag-akyat ay puro batuhan na ang kanilang nilakad. Kaya't mukhang napasubo itong mga kaibigan ni Shari, dahil di gaanong sanay sa hiking ang mga ito. Pagdating ko dun sa itaas, experience ko na mahirap siya akyatin. Hindi ko inaasahan na mapapagod ako ng medyo. Maikli lamang ang trek paakyat, pero sadya namang kakaibang experience ang dinanas ng ating bida. Di kataas gid ang among gisaka, niabot kami dali mga 20 minutes. Di sa mubo orang amo ang nadakaw, pero grabe ka kasama ang legs. Nindot jud ni siya nga exercise. Pawis na kami. Bagamat hinihingal na agad siya sa pag-akyat, ay marami namang magagandang tanawin ang makikita patungo sa pinakatuktok ng Osmeña Peak. Daghan ka yung makita ni mga tanom like cottage, daghan ka yung mga flowers. Then pagsaka na mo sa ibabaw is very worth it. Habang umaakyat ay unti-unti nababalot ng hamog ang paligid. At hanggang makarating sila sa pinakataas, ay halos walang kabundukang matatanaw dahil sa makapal na mababang ulap. Karon naging siya. Pag-abot na mo doy, very foggy. Ngayon, dito na kami sa Osmeña Peak. Galing sa baba, mga 1.2 kilometers yung trek natin. Makalipas sa mga 15 minutes ay nahawi rin ng mga ulap at namalas ng grupo ang kakaibang ganda ng lugar. After 10 minutes, nakita na namin tanan na view. So, pagdating ko dito sa ibabaw, napakaganda pala ng view dito. Kita lahat. Nanamo kini nga mo ang view karon sa Osmeña Peak nga indot kaayo. Magtapos kita na yung mga burol-burol, ibang layo yung mga burol, may matulis, malaki. Ang experience ko dito, pumunta ko dito, ginaw, puyat, pero masaya naman kapag umabot ka sa bundok na. Tapos may mga rock formation dito. Mga iba't ibang formation sa rock, parang chocolate na. Tapos may clip yung makikita mo dito nakastoktok. Super pinaka maganda yung view dito kasi 360 yung view dito sa Osmeña Peak, overlooking.
Dahil sa taas ng Osmeña Peak, ay makikita dito ang 360 view ng mga kalapit na isla sa Cebu. Makita namin yung Badjan Island, Pescador Island. And then sa kabila yung Bohol. Unang hiking challenge na ito, ay talaga namang magandang workout ang dinanas nitong si Shari. Very exciting. Singot kayo mi guys. Taas jud kayo among gisaka karong adlaw. Bagamat nawerduhan siya sa kakaibang costume ni Shari the Panther, Mas mahirapan kapag mayroong mas para hindi ka hininga. pati na rin sa kasamang document artist na si Pinoy Geek Adventurer, na siyang kumukuha ng video ng lahat ng kaganapan. Natutuwa ako yung na-feature sa aming lugar, yung documentaries. Itong tour guide na si Ate Minye ay bumilib dito sa ating bida. Nagulat ako kasi kinaya niya. Kasi yung umakyat dito, mahirap kasi may araw itong mainit. Super, kinaya niya umakyat dito. Super proud ako. Ito'y unang bundok pa lamang sa docu-reality episode na ito. Malalaman natin kung sisipot ba siya sa susunod na challenge kinabukasan. Ang pangalawang bundok na kanyang napili ay ang Mount Manunggal sa bayan ng Balamban, Cebu. At yun na nga, inabot ng isang buwan bago ulit sumabak si Shari sa sunod na bundok, dahil sumakit daw ang kanyang mga kaso-kasoan. Pero ayon sa kanya ay ready na siyang umakyat ulit, dahil nakapag-practice daw siya sa hiking kahit papano nitong mga nakaraang linggo. Tingnan natin. After a month, I'm here again para sa another hiking adventure. Mukhang mas challenging ang hiking sa bundok na ito dahil sa madawag at batuhang landas na tatahakin. May layo po itong 1.5 kilometers mula sa viewpoint. Tapos doon sa top point may viewing deck. Nang marating ni Shari ang ituktok ng Mount Manunggal, ay talaga namang kakaiba rin ang ganda ng tanawin na kanyang namalas. Maganda yung view. At lalo na kapag nasa itaas ka ng rocks. Mayroon din itong 360 view ng mga karatig bayan sa paligid. Doon sa kanan, banda ay makita mo yung lapo-lapo. Tapos doon sa kaliwa is yung Balamban. Makikita mo yung view doon, tapos makikita mo yung dagat. May kakaiba ring rock formation itong Mount Manunggal kumpara sa ibang bundok sa Cebu. May mga brain formations na mga limestones. At syempre may mapanganib ring mga bangin at batuhan na dapat ingatan. So ako sila gi-warningan kay delikado man gud niya kuya pod nga masig mahulog sila ba kay tungod kay limited ra makita tungod sa iyang isulob na mask. Lalo na at maangin sa araw na ito. Sa lakas ng hangin ay maaari kang mahulog sa matatarik na bangin at patay kang bata kapag bagsak mo sa ibaba. Karon kuandre hangin-hangin pod samot ka delikado kay inig magbarog ka mapalid niya matumba ka makuan ka sa mga bato madisgrasya makasamad. Actually while hiking, so limited lang yung vision ko dahil sa mask na to, but it's worth it at nakaya ko naman. Dahil sa maayos na paalala ng ating tour guide na si Raymar, ay maswerteng nakalampas ng buhay sa pangalawang pagkakataon, itong ating bidang hiker. I really love it kasi I'm into hiking and I love nature. And what I like is yung thrilling experience na yung challenging. Yun nga, sumabak na sa pangatlong bundok itong si Shari. Lagsangan Peak ang napili ni Shari na puntahan para sa kanyang pangatlong aakyatin. At talagang desidido na malampasan ang aming reality challenge na ibinigay sa kanya. Bumiyahe ako kanina from 7 AM para pumunta na naman sa another hiking adventure.
Bukod dito sa Lugsungan Peak, tatlo kaming peak dito. Yung Osmeña Peak na pinaka-known na sa lahat at saka yung isa yung Kandungaw Peak. Yung tatlong peak may iba't iba silang karakteristik na depende sa tao kung nature lover sila. So magugustuhan nila ang bawat view sa peak na ito. At si Mang Marsing ang siyang tour guide na naka-assign sa araw na ito. Habang paakyat sila sa peak, nakasuot ng mga superhero mask. Mukhang cool lang para kay Kuya Marsing, ang costume na suot ng ating bida at ng kasama niyang dokumentarista. Iwan ko lang sa inyo kung ano sa inyo kasi ako may mask sa bahay. Ngayong panahon ito dapat mask tayo kasi pandemic ng panahon natin eh. Helpful siya sa amin kasi siya yung nag-guide us kung saan yung pwedeng daanan na safe na area. Ipinaliwanag rin itong ating guide ang 360 view dito sa Lugsungan Peak. So makikita natin ngayon yung Malboal, Green Island ng Badjan, Pescador, kabila doon sa Negros, doon banda Bohol, sa kabila ng Osmeña ang kabila. Pati na rin ang mga iba pang trivia na mayroon dito sa lugar ng Dalaget. Tapos makikita mo sa daanan yung mga alanin na gulay. Saka yung mga vegetable dito, doon ang bagsakan ng southern part of Cebu ng mga gulay. Mantalaw kang public market. Madadaanan yung pagpupunta ka ng Lugsungan Peak. What's nice here is that they have this 360 view. Nakikita natin yung surround that. Tapos iba't ibang shape ng mga bulubundukin. Makikita nyo po yung magandang view dito tulad ng Chocolate Hills sa Bohol. Maging si Shari ay namangha sa kakaibang rock formation na mayroon dito sa lugar. Because it's so exciting yung sa rock formation, yung dadaan ka sa cliff, which is challenging na part. Na talaga namang mapanganib dahil kapag nalula ka, ay magkabilang bangin ang babagsakan mo, patay ka na namang bata kapag nagkaganon. And yeah, kahit maikli lang siya, yung hike, like 15 minutes, but it's a good workout already. Tapos, challenging din yung rock formation niya. Pero dahil sa pag-iingat, at sa mga magagaling na tour guide, ay ligtas na naakyat ni Shari the Panther, ang tatlong matataas na bundok dito sa Cebu Island. Kaya naman pasado ang grade natin sa kanya. Dahil sa kanyang determinasyon sa batuhan at matatarik na kanyang inakyat, at syempre pati na rin ang kanyang enjoyment habang umaakyat sa tatlong bundok. So guys, yung adventure ko is almost lahat rock formation. First, galing ako sa Osmeña Peak. Yeah, nice din yung rock formation doon. Then, last week lang, nandun ako sa Manunggal. So, I would like to inform you nga dapat you need to follow safety protocols and follow your guide. Abangan natin ang mga susunod pang mga adventure na haharapin ng sinumang susubok sa aming reality challenge. Hindi pa akong sumayaw at saka kumakanta kaso yung kanta hindi mahilig sa akin. Okay na. Ikaw na! Action. Ikaw muna.